Okay mga kapatid, local news tayo. US merong planong itayo dito sa Pilipinas. Ano yan mga tol? At hindi kaya ito ay pupunahin ulit mga kapatid ng mga politiko dito sa ating bansa na sasabihin, bakit ninyo pinapapasok yung mga ganyang klaseng itatayo ng mga bansa na alam nyong kinaiinisan ng kalaban nila? Yari tayo na naman mga kapatid, no? Walang pinagkaiba sa missile ng Typhoon ng US na bakit daw natin pinapapasok dito. Kinaiinisan ng China yan. US kinaiinisan ng China. Bakit papayagan kaya ito ng ating gobyerno na magtayo ang US ng ganitong uri ng isang gusali o pasilidad mga kapatid? Ito alamin natin itong balitang to mula rito sa PTV Philippines. Ang sabi rito, US planong magtayo ng ammunition manufacturing at storage facility sa Subic Bay. So yung mga ammunition mga kapatid, since manufacturing, dito na gagawin. Diba? Ang naiisip ko mga tol, dito gagawin. So ang i-employ nila is mga Pilipino, so pwede yan makadagdag sa mga trabaho o makadagdag ng panibagong opportunity o trabaho sa mga Pilipino. No, hindi natin alam mga kapatid kung pareho ba ang pananaw ng gobyerno dito sa naisip ko kasi hindi ko pa napapanood Panoorin na lamang natin mga tol ng sabay-sabay. Bago natin to simulan, syempre huwag niyong kalimutan mag-subscribe. Click niyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Huwag na natin patagalin pa, panoorin na natin to mga tol. Bukas ang Pilipinas sa posibleng pagtatatag ng US ng Joint Ammunition Manufacturing and So bukas ang Pilipinas, no? May posibilidad na matuloy ito. Storage facility sa Subic Bay. Sa isang US House Committee on Appropriations report nitong buwan, ipinag-utos ng mga mambabatas doon sa US Department of Defense, US Department of State at International Development Finance Corporation na magkaroon ng feasibility study bilang bahagi ng Indo-Pacific Ammunition Manufacturing. Magiging daan din ito upang magkaroon ng Amerika ng forward staging ng ammunition stockpile sa Subic. So iba-iba yan, ammunition mga tol, kasi kadalasan yan, yung mga bala yan pwedeng bala ng mga machine gun, mga ganyan, mga missile, mga ganyan. At mga torpedo, basta iba't ibang klase ng ammunition mga tol na pwede nating isipin. Siguro mga bala rin ng mga fighter jet. Para, for example mga kapatid, ipinaghahanda kasi nila yan Kadalasan naman yung mga ganitong klaseng mga plano, laging may pinaghahandaan yan Na kung sakasakali man, medyo malayo-layo ang Indo-Pacific region sa kanilang bansa, meron silang malapitang storage na makukuhanan ng mga bala, karagdagang mga ammunition sa oras na kakailanganin nila yan. Yun naman talaga yung pinaka-purposes niyan kasi saan nyo gagamitin yung missile? Di ba? Dating US Naval Base hanggang 1991. Any production dito na makakatulong sa technological transfer, empleyo, revenue, dito nga gagawin is welcome. At lalo-lalo na pag meron tayong sustainability portion na magagamit natin ang produkto magagamit natin yung product, yung mga ammunition, tapos employ pa yung mga kababayan natin, di mas okay. But on a purely commercial basis, ito ay defense industry na mag-e-employo ng Pilipino sa special export processing zone. Sa ngayon ay wala pang natatanggap na opisyal na proposal ng ating gobyerno. Okay. Pero welcome ang panukala sa malalim na relasyon ngayon ng Pilipinas at US. Naturally, we will consider it, and any production entity which will be of benefit to the Philippines. Sana lang walang magalit, no? Mamaya sabihin alam nyo naman kinaiinisan ng China yung Amerika, bakit kayo papayag na magtayo sila ng ammunition manufacturing facility rito sa Pilipinas? Diba? Baka lalong magalit ang China niyan. And not only in terms of our resilience, but improving, giving employment and other technological transfers is definitely encouraged, being a like-minded and a treaty partner in itself. Samantala, nasa Pilipinas ngayon
si Lithuanian Defense Minister Dovile Shakaline. Bagong kakampi, Lithuanian Defense Minister. So counterpart ni Defense Secretary Gibo Chodoro. Para sa 4 na araw na official visit, dito ay nilagdaan nila ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang isang Memorandum of Understanding para pagtibayin pa ang defense cooperation sa pagitan ng Pilipinas at Lithuania. Bagong kakampi. Kabilang narito ang cybersecurity, defense industry, munitions production cooperation at pagtugon sa hybrid threats at maritime security. Kagaya ng Pilipinas, may mga kinakaharap na hamon at kaparehong banta ang Lithuania pagdating sa kanilang seguridad. Kaya naman kapwa binigyan diin ng dalawang defense official ang kahalagaan ng pagtindig kahit maliliit na bansa alinsunod sa international law. We have to connect our peoples, those who understand very clearly that freedom is not a given. Freedom is something you have to fight for, and sometimes fight very, very hard. Yeah, sabi na iintindihan din yan ng ating mga mahal na opisyal para hindi sila nagtatanong sinong gegera sa Pilipinas, di ba? Sabi rito, ang kalayaan ay isang bagay na hindi basta-basta binibigay. Ito'y ipinaglalaban. So therefore, now we have a framework. Now we have a way forward. Now we have a clear understanding that it's going to take a lot of hard work. It's going to take a lot of resources. But our children, they deserve to live in a free world. The small nations, as our president has always said, need a firm voice in international affairs. And we both resist the nomenclature that we are mere agents of other large powers when our people bear the brunt of standing up for our own national interests and our own futures as we decided. Patrick De Jesus. Alright mga kapatid, isa pa dugtungan natin yung balita. Mula pa rin to sa PTV. Bineltahan ng Philippine National Police si VP Sara dahil sa kanyang pahayag na makaluma na ang PNP, mga tol. Masyado daw itong makaluma. So bumuelta dyan ang panibagong PNP chief na si General Torre. Alamin natin, mga tol, kung ano ang kanilang pinag-usapan o pinagbueltahan, mga tol. Binueltahan ni PNP Chief Police General Nicolas Torre III si Vice President Sara Duterte sa kanyang pahayag na masyadong makaluma ang PNP. Masyadong makaluma ang PNP, mga tol, no? Inisa-isa pa ng general ang mga makabagong teknolohiyang gamit ng mga pulis. Yan ang ulat ni Ryan Lesiges. The Vice President is always welcome to visit us here in Camp Crame to see kung paano natin ginagamit ang teknolohiya sa pagpupulis natin. Ito ang buwelta ni PNP Chief Police General Nicolas Torre III matapos tila kutsain ni Vice President Sara Duterte ang estilo ng Philippine National Police sa Ba't mo kasi kinukutsa, Vice President? Sasaktan yung ating mga kapulisan dahil sa ginagawa mong ganyan eh. Diba? Dapat suporta sa ating mga kapulisan. Kung nakikita nating makaluma sila, di dapat suportahan. Pero o nga naman, baka sabihin ng mga DD, anong magagawa ni VP? Diba? Anong magagawa niya? Bahala na lang. Siguro, mangutya na lang siguro. Kanilang ipinatutupad na operasyon sa barat ng pangalawang Pangulo. Ang estilo ng Philippine National Police sa kanilang ipinatutupad na operasyon sa barat ng pangalawang Pangulo. Sinabi nito na makaluma ang PNP lalo't nakafocus pa rin aniya ito sa pagpapaigting ng police visibility sa mga kalsada o kanto strategy. Makaluma yung ganong style na ang PNP ay nakafocus pa rin sa pinaiigting nila yung police visibility. Ako kasi pagkakaintindi ko, mga kapatid, kung bakit ginagawa yan ng kapulisan, yung police visibility. Kasi si General Torre, meron siyang ipinatutupad na 5-minute response. Diba? Yung tipong pag tumawag ka, for example, 911, dapat within 5 minutes nakaresponde na ang mga pulisya. Sa kalye ng Manila na sobrang sikip at sobrang traffic, mga tol, medyo hamon yan sa ating mga kapulisan kung hindi sila nakakalat sa kalsada. Imagine lahat ng pulis natin nandoon lang sa istasyon, nag-aabang.
may tumawag, may nangyayaring holdapan dito sa kantong ganito. Di mga pulis, tatakbo pa yan. Bibiyahe pa, traffic, di ba? Kung yung mga pulis nakakalat na sa bawat kanto, kayang-kaya nilang rumesponde within 5 minutes ayon nga doon sa ipinatutupad ni General Torre. Pero yung estilo daw na yan, makaluma. Sabing ganon ni VP Sara. So ngayon, iniisip ko sa aking sarili kung ano kaya yung pwedeng gawin ng mga kapulisan para maging makabago. Hindi naman pwedeng gumamit lahat ng puro CCTV na lang. Lahat nakamonitor lang sa CCTV. Kasi nga, teknolohiya. Diba? Kailangan pa rin ng police response. Wala na, nangyari na yung krimen. Nahablot na yung cellphone. Anong gagawin ng CCTV? Diba? Sa halip na gumamit ng modernong teknolohiya. Pero paglilinaw ni Torre na meron ng integrated modern technologies ang police force para sa kanilang mga operasyon. Tayo dyan, drone, nandyan ang mga CCTV, interconnected ng mga CCTV, andyan ang ating mga body cameras, at marami pang iba. May mga radio tayo dyan, nabigay lahat ng PNP. Ang mga CCTVs natin ay minimaintain naman ng local government unit, at nagbigay sa atin ng viewing rights, kaya nakukuha natin ang feed ng mga CCTVs all over the city. Sa kabila nito ay sinabi ng hepe ng pambansang pulisya na nirerespeto niya ang lahat ng opinyon kabilang na ang galing sa pangalawang pangulo. Oo naman, respeto natin yun. Opinion yun ni VP Sara. Pero dapat pag magbibigay siya ng opinion, merong kasamang question. Para pwedeng i-consider. Hindi yung paghuhulain mo pa na makaluma naman estilo mo. Teka, makaluma estilo natin. Anong dapat natin gawin? Gumamit daw tayo ng modernong teknolohiya. Diba? Kailangan talaga ng police visibility sa kalsada. Dapat mas maganda nga bawat kanto may mga nakakalat na pulisya. Para halimbawa yung mga riding in tandem, mas madali silang masusukol. Mas madali silang maaaresto. Hindi na sila makakapagtago pa o hindi na sila makakapambiktima pa. Kasi kung puro CCTV lang ang meron tayo, mga tol, aanin mo yun. Diba? Mas maganda yung marami talagang nakakalat na pulis sa kalsada para hindi sila mga nasa istasyon lang at nagpapalaki ng tiyan. Bawal na nga yung mga malalaki tiyan, diba? Pero ayon nga yan kay VP, yan ay makaluma na daw. So dapat meron siyang suggestion. Dapat ganito gawin nyo. Pero sabi nga ni General Torre, nire-respeto nila yung opinion. Okay, respeto na lang natin mga tol yung opinion, di ba? Samantala, muling nagbabala si Torre na hindi siya mangingiming tanggalin ang mga pulis na hindi makakasunod sa 5 minutes response at hindi gagawin ng maayos ang trabaho. Yun nga di ba? 5 minutes response, imagine that mga tol. Di ba? Kanina, inanunsyo ni Torre na kanyang inalis sa pwesto ang isang city chief of police sa lalawigan ng Rizal. Sinabi ni Torre na inalis niya sa pwesto ang hepe dahil sa diskarteng tamad ng diskarteng tamad, naku po. Kanyang mga tauhan. Ano kayang diskarte yun? Hindi direktang tinukoy at ayaw ng pangaralan ni Torre ang nirelieve sa pwesto pero ang Antipolo City lang ang nag-iisang city sa Rizal at bago rin ang kanilang hepe. Yun na nga yun. Paliwanag niya, napakasimple lang ng sitwasyon. Nito manong weekend, may isang negosyante ang ninakawan ng 600,000 pesos ng dalawa niyang tauhan at nag-report ito sa police station. Ang tanging ginawa lang umano ng police ay binigyan ng blotter extract ang complainant at pinauwi na. Ayaw niya ng ganon. Ayaw niya ng ganong sistema. Kailangan mayroong kaakibat na aksyon. Umabot kay Torre ang insidente at nakulangan siya sa aksyon kaya pinakilos niya ang Rizal Provincial Police Office. Tinawagan ng Rizal Police ang Negros Police na address ng isa sa mga suspect at dito nila naaresto ang suspect na hawak pa ang 500,000 piso. Diba? Imagine nyo kung talagang hinayaan lang yung ganun. Wala na. Kung saan na nagastos yun. Diba? Aabot pa sa Tulfo. Tapos si Tulfo pa yung kikilos. Kasi kaya nga naging sikat si Tulfo mga kapatid dahil sa ganun Yung mga kababayan natin, pasensya na sa mga ayaw kay Tulfo. Pero ito kasi yung realidad. Yung mga kababayan natin, wala na silang ibang matakbuhan at nakikita nilang kakikilos agad o aaksyon agad. No? Maraming nakukulangan sa kay Tulfo, lalong-lalo na ngayong siya ay nandirito sa Senado. Pero problema nyo na yun. Ang sinasabi ko lang yung reality na kung bakit naging malakas siya mga tol dahil nga sa ganitong style o sistema dati. Okay mga kapatid.
Pero tulad nga nung sinabi ni VP, makaluma na yung bago ngayon. So yung dati siguro yun na makabago, no? Pero yun nga, balikan natin to. Ang ginawa daw nung pulis doon, nagbigay lang ng blatter, ganyan-ganyan. Parang blinatter lang. Pagkatapos pinauwi na. Pwede naman palang kumilos agad, umaksyon. Eto yung address niya. Puntahan natin to, tawagan natin to para makakuha agad. Nakuha pa dun sa tao at hawak-hawak niya pa yung pera. Di ba? Pwede naman pala yung mga ganong klaseng aksyon. So, ano yan? Saludo kay General Torre dahil sa ganong klaseng aksyon. Diba? Ngayon, nakikita natin yung mga posibleng pwede naman palang mangyari na sa buong buhay natin, mga tol, na sa buong panahon ng ating pamamalagi, nakita natin ganito lang talaga ata ang kaya nila, ganyan lang talaga ata kaya ng mga natin, di ba? Pwede naman pala 5 minutes response. Kasi dati kahit sa pelikula, mga tol, naalala ninyo sa mga pelikulang Pilipino, babarilan, di ba? Kung kailan tapos na yung barilan, saka nagdadatingan yung mga pulis. Yun na yung tumatak na imahe sa atin Diba? Yun na yung tumatak na imahe sa atin kung kailan tapos na yung paikipagbarilan ni Fernando Po Jr., ng mga action star dito, saka biglang magdadatingan yung mga pulis. Diba? Yun yung tumatak sa ating imahe nila. Kahit sa pelikula, yun ang nakikita natin. Pero in reality, pwede naman palang 5 minutes response. Within 5 minutes pa nga Kasi pag lumagpas ka dyan, kahit ilang minuto, sibak ka. Yun ang patakaran ni General Torre. Yes, micromanagement muna ang ating gagawin. Kasi kitang-kita natin na pati ang mga commanders natin on the ground had forgotten already how to make and deliver the commands. And the only way for you to be effective on that, dapat marunong ka mag-command. Samantala, personal na inabot ni Torre ang tulong pinansyal sa 8 dating rebelde bilang simbolo ng pagkilala sa kanilang desisyong magbagong buhay at muling yakapin ang kapayapaan sa isinagawang seremonya sa Sorsogon City. Sa kanyang mensahe, binigyan din ni Torre na bukas ang PNP sa pagtulong sa mga dating rebelde upang makapagsimula muli at maging bahagi ng mapayapa at maunlad na komunidad. Nice. Dagdag pa niya, patuloy ang pakikipagtulungan ng PNP sa mga lokal na pamahalaan at iba pang ahensya para tiyaking tuloy-tuloy ang suporta at gabay sa mga dating rebelde na nagdanais ng panibagong simula. Nice. Bawat benepisyaryo ay tumanggap ng tig 100,000 piso mula sa pamahalaang panlalawigan ng Sorsogon bilang bahagi ng reintegration program na layuning bigyan ng panibagong pagkakataon ang mga dating rebelde na makapamuhay ng normal at produktibo sa lipunan. Mula dito Alright mga kapatid, napakaganda ng balitang yan. Though hindi yan na-appreciate ng ating mahal na pangalawang Pangulo at tinatawag niyang makaluma ang diskarte ni General Torre. Pero gayon pa man mga tol, saludo sa kanyang pinapatupad na action agad, action dapat, di ba? Dapat marunong ka mag-command. Anong masasabi niyo dyan mga tol? Di ba? Comment ka na lamang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.